Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga televiewers. Sana po ay kayo ay naghahapunan ng masarap. Masarap? Masarap. Kasi kami hindi pa naghahapunan. Oo nga. Iniisip ko nga, ano ba masarap kainin ngayon? Kasi syempre nagpo-programa tayo, di wala tayong hapunan, di ba? Mamaya pa tayo kakain. So kayo muna ang kumain at sabayan niyo po kami at makinig lang kayo habang kayo ay kumakain ng hapunan. Okay? Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman po si Attorney Danny Con. Ang abogado de Campanilla. Ayan. At mapapanood nyo po ang ating programa sa Facebook Live, sa YouTube, at syempre sa Signal 101. Okay? Huwag nyong kalilimutan to like and subscribe TVUP sa inyong Facebook. Lagi nyo po kaming samahan gabi-gabi. Alas 7 in punto. Ayan, alas 7 in punto. Kung hindi naman, pwede kayong manood ng replay nito kasi makikita nyo naman sa Facebook live feed yan. Matututo na kayo, matatawa pa kayo. So ano-ano mga dapat nilang tawagan, attorney? Doon sa mga ang telepono ay Globe, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Naka-post naman dun sa screen. Correct. Pwede silang mag-iwan na mensahe rin sa ating Facebook account, ha? So, kung kayo po may mga katanungan, post ho kayo dyan. Oo. No bashing. Baka mag-post ang bashing. Oo. Bashing. Love lang tayo, ha? Hindi, tanong lang ho ng mga legal na katanungan. Pwede kayong mag-post dyan. Pwede rin naman kayong tumawag. Para diretso na, di ba? At saka para makapagtanong tayo ng clarification. Correct. Oo, sige. Eto na ang ating first caller. Ang ating Boy Scout is always ready. Na hindi na boy, scout na lang. Eto na, si Felipe, 30 years old, Malabon, galing sa Malabon. Ako po ay isang hermaphrodite. Pwede po bang dalawang kasarian sa birth? Totoo? Parang hindi ko naintindihan to. Sino po ang magdidesisyon kung kailangan kong pumili ng gender? Oh, talaga? Oh, my. Ako, magandang tanong yan. Parang Pang-bar. Bar exam yan, eh. Pang-bar. Opo. Hindi, siguro, ano muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng hermaphrodite? Ang ibig pong sabihin niyan ay dalawa ang kanyang kasarian. Oh, my. Meron siyang kasarian ng isang lalaki at ng isang babae. Yon. Pero ang sa akin pong very rare to, ha? Oo. Wala daw po talaga pang nakitang isang human being Na may ganyan. na hermaphrodite. Yung pong iba ay parang pseudo hermaphrodite lamang. Which means? Na hindi talaga tunay yung isa niyang kasarian. So, pinag-uusapan natin yung talagang physical, ha? Yung physical. So, ibig sabihin, maaring yung isa, meron mang physical na nakikita, pero yung kanyang function, wala. Aha. Okay. Naintindihan ko na. Pero okay. sa akin, ang talagang magsasabi kung ano ang inyong kasarian ay ang inyong DNA. Can DNA dictate gender? Kasi yun naman talaga ang nagdidikta sa ating physical na kasarian, ang ating DNA. Kasi really? Yung DNA kapag wala kang Y chromosome, ikaw ay isang babae. XX. Pero pagka ikaw ay merong Y, XY, okay, ikaw ay isang lalaki. So, para malaman mo ang iyong tunay na kasarian, magpapa-DNA ka. Magpapa-DNA ka. Okay. Although, minsan nanood ako ng Law and Order,
parang meron silang isang episode na yung kanyang DNA ay parehong lumalabas. Nako, yun din ang Oo. masakit sa ulo. Oo, masakit din sa ulo. Pero kung tunay po kayong hermaphrodite, ang feeling ko yung inyong DNA ang magsasabi kung ano ang inyong kasarian sa inyong birth certificate. Okay. Dapat ba, pag mga ganitong sitwasyon, ito magandang katanungan to ha, dapat ba sa mga ganitong sitwasyon, ang husgado ang nagbibigay ng final say after the DNA? Yung po kasing registration ng bata ay unang ginagawa sa Civil Registrar's Office. Okay, di sa madalit sabi, doon ihaharap yung record ng kanyang kapanganakan at doon sa kanyang record ay dapat naka-indicate kung ano ang kanyang kasarian. Okay. Kung magkakaproblema sa ospital, doon pa lang sa ospital ay magkakaproblema na mga doktor. Ano bang gender ang ating ilalagay dyan? Okay. Baka iblablanko muna nila yung gender o kaya i-withhold muna nila yung pag-rehistro doon sa bata hanggat hindi lumalabas yung kanyang DNA result. Okay. So, ibig sabihin, pati na rin yung pangalan kasi baka maging lalaki, Yes, maging babae, di ba? So, pag alam nyo, parang very rare yung ganyan, ha? Pang-bar talaga yan, ha? Pero hindi imposibleng mangyari. Yun ang katotohanan doon. Well, hindi ko masasagot yung imposible bang mangyari. Kasi nga, base dun sa aking mga nabasa, wala naman daw talagang human being na hermaphrodite. Okay. Kung sakasakali daw ay pseudo-hermaphrodite. Okay. Alright. Parang na ano ko doon ha, parang sumakit ang bangs ko. Okay, sige, eto na. Si Gio naman, ang Taguig, 23 years old. Attorney, ano po ba ang kadahilanan kung bakit nadidismiss o naabsuelto sa kaso ang isang akusado? Madalas po kasi itong napakikinggan sa mga politiko na nakakasuhan. Talagang, ang daming ganyan. Alam nyo, sa totoo lang, pag politiko talaga, masakit talaga sa bangs, no? Hindi ko maintindihan, ang daming, alam nyo, sa totoo lang, sa Pilipinas lang daw talagang maraming nakulong na presidente. Sapagkat Ano ba ang ginamit niya na kataga to describe yung nakademanda ay akusado, ipapalagay natin Na nasentensya na ito ito. ay criminal case. Criminal case. Kasi Okay. yung the word accused, ginagamit lang natin sa criminal case. Okay, akusado, yung taong nakademanda. Okay. Bakit ba nadidismiss o naaabsuelto sa kaso ang isang akusado? Ang isang politiko na. Well, Okay. isa lang po ang dalawa ang maaari nating sabihin. Isa ay sapagkat kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Kulang yung ebidensya. Hindi po napatunayan beyond reasonable doubt. Ngayon nga daw, sinasabi na nila, ginawa attorney. nga noong akusado ang sinasabing krimen. Attorney, sabi nila ngayon, hindi lang beyond reasonable doubt. Ano It na? is even higher than ano daw. Ano ba kaya ang higher Hindi ko alam beyond sinasabi ni reasonable doubt? isang attorney. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas. Yung dapat mas Proven beyond reasonable doubt. Oo. Dapat walang bahid na magkakaroon ng duda. Na walang reasonable na duda. Okay. Pagka po kasi kulang ang iniharap na ebidensya at hindi po napatunayan ng walang duda na ginawa ng akusado ang krimen, ay talaga pong maaabsuelto. At pangalawa ay teknikalidad. Pag technically, okay. Pag Technicality, technicality, yung... sabihin, merong hindi na isama doon sa, mali yung proseso na dinaanan ng kaso. Pwedeng ma-dismiss. Pwedeng ma-dismiss. Halimbawa po, yung mga drug cases, meron po kasing chain of handling
Yung pong ebidensya dapat merong susundan na steps Na proseso. para po i-handle yung evidence. Kapag ka po merong hindi nasunod doon sa itinatakda ng batas, ay madidismiss po ang kaso dahil doon sa technicality. Correct, oo. At saka, kasi siguro itong nagtatanong sa atin, parang sawang-sawa na siya sa iba't ibang politiko, di ba? Sabi nga nila, nakakatulong daw ba ang paggamit ng wheelchair at saka neck brace? Sa mga politiko. Kayo talaga. Ba nakakatulong? Ano ba? Kasi yung po mga naka-neck brace ay na-hospital arrest eh. Samantalang kung wala silang neck brace, baka dapat nandun sila sa selda. May ganyan. At maghihima sila ng rehas. Ganyan talaga naman. Kayo talagang lilikot ng utak ninyo di ba? Sige, eto naman, si July. Ano ba tayo ngayon? Ngayon Marso. Wala pang July. Oo, sige. Si July Sa July, yung bang July ay pangalan ng isang babae o pangalan ng isang lalaki? Eto na. Ano sa'yo? Sige, caller to Babae ka, lalaki? Babae po. Ayun. Ay, sinagot niya teka muna, July. Kami nag-ano pa July. Bigla kang sumagot. Ay, sige, siya'y taga Makati. Sumagot bigla. Kami magpupustahan pa sana Sige, di bale, July. So, you are a girl. Buti na lang. Kasi kundi talo ko kasi sasabihin ko sana lalaki. July. Sino nagpangalan sa'yo ng July? Nanay ko po. Okay, pinanganak ka ng July. Alam ka naman kapitbahay nila. Hindi, pare mo, tatay niya, ninang niya, o ano ba? O, di ba? Posible kaya yun. July, pinanganak ka ng July. Opo. O, Ayun. ang galing ko, di ba? O, sige, July. July siya pinanganak. Ano ang gusto mong itanong kay Pero Happer? sandali. Teka muna. Hindi naman Julia ang pangalan mo. Julia. Hindi po. Hindi Julia. Okay, Hindi so nga. July. July nga July. July. Hindi, baka nickname. Nickname yung July. Oo. Oo. Okay, July, anong gusto mong itanong kay attorney? Good evening po, Marian Attorney. Nag-ask lang po ako ng legal advice. Kumuha po kasi kami ng kaibigan ko ng condo unit under po ng pangalan namin. Sorry. Tapos ngayon po, Kumuha ka ng condo unit po. condo Under- unit. Okay. Opo. Tapos ngayon po, ayaw na po niyang i-continue. Attorney, yun po pang nabayad niya na every month, starting po nung nag-move in kami, dapat ko po ba yung ibalik sa kanya? Or since po na nakapag-rent na po kami at rent to own naman po ito, kumbaga yung binayad niya po is rent na po niya yun sa pag-stay po dun sa unit. Kaano-ano niya yun? Kaano-ano niya? Kaibigan ko po. Kaibigan lang niya. niya. Okay. Hindi mo naman lover or boyfriend or something, hindi. Hindi po. Hindi. Friend lang niya, friend. Parang bumakas sila para mas mababa ang gastos nila. Rent to own. Rent to own. Sa madalit sabi, yung binabayad ninyo buwan-buwan renta. Pero yung renta ay makukonsider na bayad. Kapag nakumpleto na, bayad na at magiging sa inyo na yung unit. Ganun yun, ano? Opo. Ayan. Siyempre, kung ako yung kaibigan mo, o tama, renta yan, pero mababawasan naman yung ibabayad mo sa dulo Okay. Di ba? Pagdating ng dulo, yung bayad niya makikredit O di sabihin mo, sige, di magantay tayo hanggang dulo. At Doon mo pagdating sa bawiin. dulo, ay tsaka ako ibabalik sa iyo yung renta mo. Oo, kasi alam mo ganito lang July Feeling ko kasi unfair. Kasi nag-usap na till the end magkasama tayo. Yes. Ngayon pahihirapan mo ko, ito lang ang trabaho ko. Di Yes. ngayon magkakaroon pa ako ng issue. Kasi pag umalis itong kaibigan mo, paano mo kikitain yung Kalahati na renta Oo. na ibinabayad nitong kaibigan mo? Di most likely, magpapatira ka dyan ng iba naman, di ba? Ibebenta natin yung share niya sa ibang tao. Ganun ba ang balak nyo? O solohin mo na lang. July. Opo.
Opo. Hello po, opo. Ganun po. So, ibebenta mo. Hindi, ano Opo. gagawin mo? Ibebenta Susolohin na. mo, ibebenta mo. Maghahanap po ako ng sasalo. maghahanap. Yes. siya. Ngayon, ganito ang aking payo. Kapag ka ibinenta mo yan, ang makikinabang doon sa rentang ibinayad niya yung pagbebentahan mo. Okay, kasi siya naman ang makikinabang dahil siya yung magiging Salo eh. sasaluhin niya. Oo. Pag natapos na ang upahan na may bilihan, di siya makikinabang dahil umunti ang binayaran niya. Okay, sa akin palagay, hayaan mong mag-usap itong kaibigan mong umaatras na sa usapan at bilhin na lang niya at a discount. Di ba? Nag-down payment ka ba? Kayong dalawa? Opo. Oo. Di kasama yun sa usapan. Sasabihin niya, ito, ganito ang binayad ko na rito. Pero itong ibinayad ko, makikredit naman ito sa dulo. Di bayaran mo na lang sa akin at a discount. Okay. Yun yung attorney na advice. Meron ako sa yung business advice, ha? Anong Parentahan business mo na lang. Tapos magbabayad sa'yo. Yung nirerenta niya, sa'yo na. Di ikaw na rin na magbayad para pagkatapos ng buong upa, sa'yo lahat. Ay, pero kasi yung rent to own, mataas ang bayad kaysa sa renta lang. Oo, kaya nga. Kung Pero, rent to own, most likely 200, pero kung renta lang, baka 100 lang. di ang tawag na ipag-ibig fund mo. Oh, magaling talaga. Talaga negosyante. Ako negosyante di ba? Pinakamaganda nga, baka ipasok natin sa pag-ibig. Oo, tapos para maliit lang ang bayad mo, tapos iparenta mo yung kalahati para sa'yo pa rin. Kasi ganun yung ginagawang investment ng iba. Yun. Kukuha ng isang unit. Tama yun. Pero ang problema ngayon niya, paano naman itong kasama ko dati, yun ang naniningil. Di ba sabi mo nga, attorney, sa dulo na. niya babayaran dahil siya nga ang may kasalanan. Di kumita pa siya, nagkabahay sige, pa. sa dulo na kita bayaran. Correct. Di ba? Kung papayag, ha? Oo. Ngayon, kung hindi pamayag, tatawag ka sa amin uli. Bibigyan ka ng commercial advice. Commercial advice. Negosyante advice. Negosyante ito eh. Ito kasi abogado advice. Okay ba yon Julie? Okay po yun. July, okay ba? Opo. Oo, good luck ha. Sige, tawag ka na lang uli, ha? Go, go, go. Okay, thank you. Salamat. Attorney, thank you po. Okay, anyway. So, yung iba kasi bumibili ng unit. Ay, nagawa ko na rin yan dati. Ang ginawa ko, bumili ako ng ipinag-ibig ko nga, kahit na wala siyang sponsor dito. Sinasabi ko na tuloy. Di ba? Anyway, yun ang ginawa ko. Tapos pinaupa ko. Tapos yung monthly nun, pinababayad ko ng amortization. Wala na akong gastos. Sige. Di ba? Anyway, ito naman. Si Luis, 45 years old ng Manila, attorney, di po kami nabiyayaan ng anak ng misis ko. Kaya inampun po namin ang anak ng kapatid niya. Bale, pamangkin po ni misis yon. Wala pa pong isang buwan ng bata nang mapunta sa amin. Apelido ko po rin ang dinadala. 7 years old na po siya ngayon pero wala po kaming adoption paper o anumang written consent mula sa magulang ng bata. Valid po ba ang birth certificate ng ampun ko? Nako, di parang sinabi niya na yung bata, inirehistro nila Sa kanilang mag-asawa. na isinulat nila na silang mag-asawa ang magulang ay hindi naman totoo. 7 years old na po siya. Alam nyo kasi, yung ginawa ninyo falsification of a public document at meron po iyang parusa. Pwede po kayong kasuhan ng prosecutor for a crime. Dati-dati po, meron pong pinasang batas ang Kongreso na nagbigay ng amnesty para i-correct itong mga pangyayaring ito upang gawing regular ang papeles ng bata. Paano po ba magiging regular ang papeles niyan? Dapat po irerehistro natin ng tama yung bata.
ilalagay po natin ito sa pangalan ng tunay na magulang. At pagkatapos ay magpapile po kayo ng adoption para po kayo naman ang mag-adapt. At kapag ka po pinayagan ng husgado yung adoption, ay tsaka lang po i-correct yung birth certificate ng bata at ilalagay na kayo ang mga magulang at yung apelyido ay isusunod na sa inyo. Yun po ang dapat na Proseso. na dinaanan ng bata. Pero sa aking pagkakaalam, para yatang napaso na Yung amnesty. Pero syempre matatakot siya kukulong niyo ako nag-falsify ako. Kasi nga, kaya nga nung araw, kaya walang gumagawa ng pagkukorek doon sa mga pagkakamali, sapagkat natatakot sila na baka sila ay makasuhan. Kasuhan. O wala namang magkakaso. Sino ba ang magkakaso dapat Tawag niyan? natin doon ay simulation of birth Pero sino bang magkakaso dapat niyan? Prosecutor, yung piskal. Ay siguro hindi na niya kakasuhan Sana. yan. Oo, sana. Pero yung kasing crime na ito ay napapaso. Baka itong crime na to napapaso in 10 years. So di Magantay siya ng 3 taon. Nag-aantay ng 7 taon nang lumipas, napaso na yung krimen at saka nila gagawin. Okay. Para yung i-correct. pagkukorek. Oo. Kasi nagawa na yung krimen na pulsipikan na nila yung birth certificate, ipinalabas nilang nanganak si Mrs. niya, hindi naman. Kaya ngayon ay simulation of birth. Huwag na matakot, i-correct na. Ang pinakamaganda nito na maia-advise ko sa inyo, pumunta na kayo sa abogado. Kaya niya yan. Kung kayo po ay naghaharimunan, Ano daw? nagtitipid. Nagtitipid. Punta po kayo sa PAW. Pwede yan, tinatanggap sa tao. Oo. Tinatanggap sa PAW yan. At pagka hindi po tinanggap, isabihin nyo sa akin, tatawagan ko si Prima. Si Presida Acosta, ang ating PAW chief. Prima ko yan. Prima. Ano yung Prima? Kasin. Akasin mo ba? Magkasin daw kami. Magkasin kayo. Okay. That's nice. Ngayon ko lang nalaman sa tagal natin magkasama, nakasin kayo. Hindi, Prima lang ang tawagan namin. Prima. So, tawag niya sa akin Primo, tawag ko sa kanya, Prima. Ayun, okay. So Kasi anyway, kami ay may mga, yung lolo ko ay kwenta anak siya abogado siya ng lolo ko. anong kwenta anak? Kasi siya yung talagang pinagkakatiwalaan ng lolo ko na abogado okay. niya. Wow. So, you really go way back? Way back. Oh, okay. Kaya parang magkasin na kayo. Okay. Yung tawag ko sa kanya ay si Prima. Prima, okay. Uy, sana Prima? Masarap tong araw yun alam ko yun, tostado. Alam mo, hindi ko alam binibili ng nanay ko yun. Yun, sarap-sarap Nung ako nun. ay bata pa. Ay, bakit matanda ka na ba ngayon? Hindi pa Hindi, naman. sinasabi ko lang. Okay. Okay, eto na ha. So sana nakuha nung ating texter yon ha. Huwag matakot pag kayo ay nagko-correct ng isang mali papuntang tama. Mas matakot kayo kung tama na kayo, gagawa pa kayo ng mali. Nga na. Magaling pala mag-advise ito. Na? Okay. Carlos ng taga-Thailand. Oo. Batiin mo siya taga-Thailand. Hindi, Pinoy siya. Pinoy siya, pero nasa Thailand siya. Nasa Chiang Mai siya. Thailand. Di ba yung Chiang Mai parang shopping yon? Haven yan, ng mga shoppingan-shoppingan. Mga shoppingan sa At Bangkok. kakainan, Sa di ba? Bangkok. O, i-greet mo siya ng Thailand. Paano ba? Hindi ko rin alam Ay, hindi ko rin alam. Sawadee ka! Para naman Koreano dating. Hindi. Sa inyo yon at sa'yo. Anyo sa'yo yon. Anyo. Oo. Ito, sawadee ka! Okay, good evening, attorney. Dito po ako sa Thailand at nakapag-asawa po ako ng isang single mother at may anak po siya na 8 years old na lalaki. Abandon po ang status ng bata sa birth certificate. Ano ibig sabihin na abandon sa birth certificate? Parang Walang siya. napirmahan na Hindi ko nga magulang. alam kasi Bakit abandon? Sige. Well, anyway, sige. Kasama na po namin siya dito sa Thailand. At ngayon ay gusto ko po sana isunod sa pangalan ko. Ano pong dapat kong gawin? Okay. Yung kayang nanay ay Pilipina? Walang sinabi, no? Nakapag-asawa po ako ng isang single mother.
Pero hindi naman niya sinabi kung Kung yung single Pilipina mother. nga. Oo, Okay. tama. Ngayon, assume na lang natin na Pilipina. Pilipina. Okay. Ngayon, may anak po siya na 8 years old na lalaki. Alam mo, hindi ko alam yung abandon po ang status ng bata sa birth certificate niya. Kasi paano siya nakapag-abroad kung Pilipina siya? Well, Di ba? Di yung ba dapat may birth kasing certificate, may passport? yung po kasing abandon sa Pilipinas, ini-issue po yan sa Pilipinas kapag ang bata ay inabandon na ng kanyang magulang at ginagawa at available na ang bata for adoption. So in short, ang nanay at tatay dapat inabandon na yung bata. Para maging, kung may nanay, hindi abandonado tawag doon, ganon. Kaya nga baka hindi ako sigurado kung sa Pilipinas ipinanganak yung bata. Ay baka nga baka Thailand. Oh. Pero pag Thailand, pwede ba yun? Yes. Parang doon ata ang batas na kailangan. Hindi, dapat po, but kung sa Thailand po, kung yung bata po ipinanganak sa Thailand at ang nanay ay Thai, baka po ang mag-a-apply na batas ay batas sa Thailand. Tama. Pero kung yung bata po, maski sa Thailand ipinanganak, ang nanay ay Pilipina, Pilipino po yung bata. At yung bata po ay ang mag-a-apply po sa kanya ay Philippine law. Okay. Dito sa Philippine law, nilalagay lang po na abandoned yung bata kapag ka po may court declaration na o administrative declaration na abandonado yung bata at yung bata ay pwede nang i-adapt. Doon lang nag-i-issue ang DSWD itong ng certification na yung bata ay available na for legal adoption sapagkat ang bata ay inabandona. Ay, the problem is, wala dito yung bata. Wala rito yung Wala bata. din dito yung nanay. Okay. Ngayon, paano nila gagawin na itama yung kanilang mga papeles na gawin niya okay, I think lang po baka lang na hindi abandon is the right term. Baka. Maybe wala siyang tatay lang. Okay, na ngayon. inabandona ng kanyang tatay. So if that would be the case, may nanay naman siya, Apa. Kung, di magpakasal sila. Diba? kasi nagsasama lang sila. Nagsasama lang sila, di magpakasal sila, tapos ampunin niya, no? Pwedeng Pwede magpakasal ba yun? kayo at aamponin niya. Okay. Kasi yon ay ganun din ang sagot ko kung ang bata ay Pilipino. Okay, pwede niyang pakasalan yung ina at later on, aampunin nilang mag-asawa yung bata kasi parang itong anak niya anak sa pagkadalaga ba? Parang ganyan. Ganun mo nga, taas mo nga. Taas mo nga yung question. Hinihimay-himay namin Okay. Yung Wala. yung umpisa. Yung umpisa pa. Wala. Ay, Single sorry. mother. Single Nakapag-asawa po ako. So kasal na sila. Ng single mother. Ng isang Ayan. single mother. Ayan. Okay. So, in short, walang sabit yung mother na pagkadalaga. Di ampunin na ninyo yung bata. Ampunin na lang. Ngayon, kung ang bata ay nasa Thailand, pumunta po kayo sa abogado sa Thailand para doon magtanong kung paano aampunin yung bata. Kung yung pong bata hindi Pinoy, kung Thai po yung bata. Yes. Pero kung yung bata po ay Pilipino, dito po talaga aampunin yan. Hindi ba pwede sa konsulado? Hindi, o kaya kasi sa embassy doon? korte. Kailangan court. So, kailangan nilang umuwi. Oo, court yan Kasi adoption sa court. Hindi ko alam kasi baka hindi ito pumasok. Kung ito ay Pilipino yung bata, hindi papasok ito sa intercountry adoption Okay, pero assuming na yung pong bata ay Pinoy, pero kung inaalaw po ng Thailand na yung batang foreigner ay i-adapt sa Thailand, nung mga nag-a-adapt na nasa Thailand din, ay pwede pong mangyari yon. Punta po kayo sa abogado sa Thailand. Pwedeng gano'n. Opo. Okay. Opo. Well, anyway, Kasi sa Pilipinas, inaalaw natin na ang isang foreigner na bata ay ampunin dito. Really? So ay pinipresume ko na pareho ang batas natin sa kanila.
Ano ba ang batas ng Thailand? American, British, pattern? British. British. Kasi isa sila sa na-colonize ng British. Oh, okay. Oh, anyway. Hay, naku, marami naman tayo natutunan ngayon kay Attorney Danny Concepcion. Kung kayo po ay magli-leave ng comment sa aming Facebook, ay open at free po yan. Mag-text po kayo ng comment sa amin o kaya naman may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-iwan dyan ng inyong katanungan at yan naman po ang aming tatalakayin sa mga susunod na episode. Bye-bye time na. Hanggang sa muli po, ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danicon po, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode.